Okay, so hello guys. So may share lang ako sa inyo tungkol sa nangyari sa last bunkering operation namin. Nag-top up kami ng MGO. So ito ang scenario guys. So meron kaming ROB na 48 cubic meter. Yan ang symbol ng cubic meter. At ang kanyang density ay 0.8828. Yan. Tapos nagkarga kami ng additional na MGO o yung marine gas oil. So ito yung bunker namin o yung pinaka fuel ng barko kapag nasa port. So nagdagdag kami ng 64 cubic meter. Tapos ang kanyang density, sabi ng surveyor, ay 0.8801. Okay, so ngayon ano ba ang naging issue? So guys, kasi ito ay tinatawag na commingled, no? Pinagsama ang dalawang liquid na compatible pero may magkaibang density. So ang hinahanap natin dito ay yung final density. Yan. Yan ang kailangan natin. Kasi kailangan yan para makalculate ninyo yung kargada ng proper. Okay, so paano ba kinakalculate ang final density? So madali lang naman yan. So ito lang ang formula niyan, equals volume 1 times density, diba? Tapos i-add mo yung volume 2 times density 2. Yan. And then i-divide mo naman siya sa volume 1 plus volume 2. So ayan ang formula niyan. So if ever lang na halimbawa gamitin nyo itong formula na to sa cargo calculation, let's say nagloading kayo ng multiple ports, so pwede nyo siyang dagdagan lang ng dagdagan. Mag-add lang kayo dyan, kunyari plus volume 3 times density 3, and then sa ilalim naman is volume 1 plus volume 2 plus volume 3, so and so forth. So ganun lang siya simple. Okay, so i-calculate natin. Okay, so ang answer dito sa sumunod na equation na yan is 48 cubic meter times 0.8828. Yan, so ang sagot niyan ay, at saka ano pala, yan, ganyan muna siya para mas madali natin maintindihan, plus 64 cubic meter multiply 0.8801. Okay, tapos ngayon volume 1 plus volume 2, so 48 cubic meter plus 64 cubic meter. Hindi ko na ginandaan yung sulat ko kasi para matapos ka. Alright, so ano ba magiging sagot ng 48 cubic meter times 0.8828? So ang magiging answer dyan ay nasa 42.37. Yan. So magiging metric tons na yan. Magiging weight na yan. And then, kasi mass na yan plus 64 times 0.881. Teka lang, ang sagot dyan ay magiging nasa 56.33. So yan ang sagot niyan. And then yung 48 plus 64 naman, ang magiging sagot syempre ay 112 cubic meter. Ayan. So pagkatapos niyan guys, so i-add lang natin itong dalawa. So ang magiging sagot naman yan ay 98.70, no? Metric tons. So i-divide naman natin siya sa volume na 112 cubic meter. Yan, tapos ang magiging final density natin ay equal sa 0.88125. Yan ang final density natin guys. So share nyo to guys para makatulong dun sa mga gustong matuto kung paano mag-calculate sa liquid, no? So katandaan nyo kasi pag nag-loading yung barko, palaging volume muna, no? Syempre, kunyari ito yung tangke, no? May pre-calculated na volume quantity kasi yun tapos kunyari nandito yung layer, di ba? Kukuhaan ngayon ng allege yan, allege, o minsan naman kinukuha sounding, no? Sounding o inage, yan, sounding. So depende na sa barko nyo kung paano nyo siya i-compute yung volume. So ngayon, pag na-compute nyo na yung volume, then nakuha nyo na ngayon yung density ninyo, so magkakaroon na kayo ng tinatawag na weight, no? May weight na kayo tulad ng
pinaitan natin kanina dito, 98.7. So kasi yung barko kinakalculate yung weight para malaman natin kung ano ang magiging draft, diba? Yung draft natin, yung kung gaano kalaki ang ilulubog ng barko dahil sa added weight. Yan. So ito yung basic calculation para makuha yung weight, and then syempre yung final density kasi makaka-apekto yan sa draft ng barko. Alright.